Paring Jano, alam ba kung sino ang bisita natin? Dahil t-shirt mo, ha? Oo, pink pare. Fakta na, anong ibig sabihin niya? Fakta ng berba. Ito, sa likod. Ayan, oh. Deeds, not words. Yan. Ano yan? Ano, Latin yan? Oo, Latin yata eh. Binigay lang sa akin. Di ba eh. bastos yan? Hindi, parang wholesome tayo rito. Fakta eh. Iba. Okay, sige. Pag-usapan natin yung guest natin. Sino ba? Sino ba ang guest natin? Paula ako sa'yo, ha? Sige. Oh. Wala naman ako, hindi naman ako, never akong tumama sa wala. Hindi. Sige. Ito, maula mo talaga to. Sige. Ang initials niya, JL. Sikat to. Oo naman. John Lloyd. Hindi pare. Lloyd. Director. June Lana. Well, JL din pero hindi si Jun Lana. John Director. Lapus. Hindi pare. Iba. Serious, ano to? serious ba? Serious to, serious. John Paul Laksamana. Hindi rin siya pero kasama sa Batang Quiapo. J. Isipin mo J. Batang Quiapo? Oo. John Lestrada. Pinilit ko na lang eh. Hindi si John Estrada. Sino ba ito? Hindi, papakilala ko na sa iyo, pare. Sige. Sikat na sikat siya ngayon. Siya si Roda sa Batang Quiapo. Pakilala natin. kilala ko na. Oo. Direct Joel Lamangan. Hi, Direk. Hello, good afternoon. Hello po. Hello, good afternoon. My God. Welcome to the men's room. Men's room ba to? Opo, men's room. Mention mo yung show namin, Direk. Oo, okay. Direk, alam mo ba kung Direct, nasaan dito ka? po kayo sa gitna. Alam mo ba? Yan. Dito ka sa gitna. Ayan. Nako, ito si Direk di ba? Alam mo, papaalam ko lang kay Stanley. Ang unang director ko sa eskwela pa lang ay walang iba kundi si Joel Lamang. Oo, siya ay artista ko sa isang musical na Gilbert. Napakaganda niyang kumanta. Naku, Ay, salamat. Kaya siya ay nakuha ko. Ay, on time ho ba siya nung dati? Kabataan niya? Aba, noon on time siya. Ewan ko ano ba nangyari. Oo, on time siya noon. Oo. Direk, sa pelikula, hindi mo pa ako naging artista eh. Ayaw mo. Ha? Ayaw mo yata. Hindi naman, pero malamang mapapagalitan. Pero kilala kang terror na director. Medyo nag-mellow down ka na ba through the years? Oo, nag-mellow down na eh. May kakaedad na. At saka mula nung maatake ako sa puso ko, Okay. nag-mellow down na tayo. Gusto ko pang mabuhay. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin ang Ganun ang alin. you're still strict. Yeah, Kinatatakutan ka pa rin especially ba? when it comes to time. Yeah. I don't want people coming in very late. Paalam ko lang sa'yo, Direk, hindi na ako nalilate. Promise yan. Hanggang mga ilang minutes bago kayo magalit What sa... is considered... I can wait until 15 minutes. 15 minutes. Kung ang call time mo ay 6, dumating ka ng 6:15, okay pa rin ako. Pero kung 8 o'clock na, wala ka pa, ay pagdating mo, mamumura kita talaga. Pasok naman ako, hindi ako mapapagalitan ni Direk. 5 minutes na lang yung late mo. 5 minutes na lang. Oo. May mga... sino po yung mga napagalitan nyo dahil sa pagiging late? Napakadami. Baka mawalan ka ng oras na. Pwede ba magbigay kayo Kahit kahit tatlo lang? walang big star sa'yo. Kahit big star, sinasabihin. Lahat ng yan. Mula kay Nora Honor, Vilma Santos, Sharon Cuneta, Judy Anz, lahat sila. Pag nalilate, sinasabihan ko, pati lalaki, sinasabihan ko din. Bukod sa pagiging late, ano pa ang hate mo? Tanga. Paano ho yung definition ng tanga sa inyo? Aba, paulit-ulit na ng dialogue. Ayaw hindi na may memorize. Yung tanga, hindi alam ang gagawin. Tinabi mo na ng tinabi. Paulit-ulit na magkakamali. Yung mga ganon. Yung tanga. Sinasabihan ko na lang sila, alam mo, mas ma-okay ka pa mag-waiter ka na lang. Aba, pero may nangyari sa akin. Oo, totoong nag-waiter. Naglalakad ako sa Makati. Direk, may tumatawag sa akin. Paglingon ko, gwapo pa rin. Direk, ako yung pinagalitan mo, ako yung sinabihan mong waiter. Direct head waiter na ako sa Dubai. Sa Dubai, oo. Ang galing ah. At talagang talaga yung Oo. Ginawa ko yun dahil sa'yo, Direk. At head waiter siya at malaki sa Dubai. Oo. Oo. Ang sweldo niya. Mga head waiter, pula necktie nun eh. Oo. Ano mo, Direk? Unahin na natin. Paano ka nagsimula sa pagdidirect? Yan. Paano ka napunta sa pagdidirect?
Nagteatro ako, nag-umpisa sa panahon ni Lino Broca, nung siya ang artistic director ng PETA, Okay. nagpeta ako. Ang akala ko, pwede ako maging matinee idol. Nung araw, gusto ko mag-artista. Oo. Kasi bakit yung mga iba pang artista noon, sila Boy Alano, sila gano'n, naging artista. Sinabihan ako ni Lino, hindi ka pwede maging artista, hindi ka naman ganun kagwapo, wala kang masyadong itsura, mag-direct ka. Ayun, nag-workshop ako sa PETA, sa pagdidirektor. Ayun, naging director ako. Doon ka muna nagde-direct. Oo. Pero nag-umpisa rin akong aktor doon. Yes. Tapos nag-direct ako. Kumuha ako ng crash course on TV directing, Okay. film. Ayun. PETA rin ang nagbigay. Meron noon kasi ang PETA eh. Meron sila. Noong They have panahon na their yun. own. Oo. Hindi ka UP Oo, ang mga teacher, sila Mario O'Hara, si Lino Broca, si Edgardo Labad. Tapos nung nag-Australia ako, dahil naging artista ako ni Peter Weir, Wow. The Year of Living Dangerously. Andun ka sa Nandun, Year of Living oo. Dangerously. Pero yung si Peter Weir, si Mel Gibson at saka si Linda yes, Hunt. Oo. Naandun ako sa Sydney. Hindi kami makauwi dahil nag-strike ang mga laborer sa airport. Nandun ako for almost 6 months. Wow. So, nag-aral ako rin doon ng film directing for 6 months. Yan. Oo. Ano hong kaibahan ng mga artista noon tsaka ngayon? Mas matitigas ho ba ulo ng mga artista ngayon o yung dati? Kailan yung yun at kailan yung Yung mga ngayon? 80s, 90s. Mga panahon namin, mga Aba, 80s, hindi. 90s. In terms of husay, sa pag-arte, sa lahat ng mga nakasama ko ng panahon ng 80s, 90s, mas may passion sila sa kanilang ginagawa. Ibig sabihin, mas dedicated sila sa kanilang ginagawa. Mas seryoso sila sa kanilang ginagawa. Yung mga kabataan ngayon, parang hindi nagsiserious-serious. Pero meron din namang ibibuga kapag nag-serious. Yung mga na-handle ko noon, talagang makikita mo, meron silang kinabukasan sa sining na to. May idea ako dyan, direct. Ang tingin ko, kasi noon, yung panahon namin, di ba? The 80s, 90s, yung ngayon kasi, parang instant silang sumisikat because of social media. So biglang sikat, biglang bida. Oo. At bigla ring laos. Ngayon, pinakamabilis yun. Pinakabilis, ngayon sikat ka, bukas laos ka na. Ngayon ang pinakamabilis ang transition eh. Yung mga panahon nyo, nagtatagal pa ako, ngayon andito ka pa rin eh. O di ba? Maraming ganoon. Ngayon, napakabilis ng turn ng event. I think, akala nila, direct, yung following nila sa social media will translate to it doesn't follow. No? Minsan, not necessarily. It does not translate that way. Tapos yung iba, parang mas mabilis yumabang ngayon. Yung mga bata. Napakadami. Diba? Oo. Ako, napupuna ko yun. Oo. Marami. Sa konting appear lang nila sa isang halimbawa pelikula o isang TV show, parang sikat na sila. Yung ganoon. Meron silang ganoong attitude. Meron din namang mabubuting bata. Yes. Pero Of meron course, din namang bata na akala mo sa kanila na ang mundo kapag sila nakita na sa TV at nakadalawang pelikula na sila. Yun, walang attitude noon ng mga 80s, 90s, 70s. Walang ganoon. Kami, pinag-uusapan, lagi kami ni Dennis Padilla, no? Kami, we are trained na pag merong mas senior sa amin, na nasa set, kahit nasa ibang tent pa yan, pupuntahan namin Tama yan. yun. Hello, Tama po, yun. ano? Yung Tama mga yun. bata ngayon, Wala. gaganunin ka na lang. Wala. Hindi nakakakilala. Yung iba, Hindi, karamihan. Dadaan-daan na ng matatanda artista. Parang hindi man lang nagmamagandang umaga po, magandang nga. Itong sila noon, Rek, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan lahat yan eh. Yung mga bata ngayon, hindi na gano'n. Wala, dandaanan ka lang, parang hindi ka nag-exist. Pwede ho ba kayo magbigay, ibulong nyo sa amin. Ibulong nyo ho sa amin. Sino yung mga ganong artista kayo? Direct, ito, promise ko sa'yo. Kahit sila hindi maririnig yan, yung mga... Ano ibubulong ko? Yung mga may attitude na artista ngayon. Sample lang, sample. Ngayon? Mga Mga nakatrabaho na-experience ninyo, mo. ganun. In recent... Alam mo, sa set ko,
walang ganun sa akin. Takot sila. Kasi sabagay, kino-confront ko. Oo. Bakit hindi mo binabati yun? Napakayabang mo na. Sinasabi ko, I'm very, very frank. That's why they think I'm terror. Because I tell them what to do right away. Hindi dapat yan. Senior yan. Dapat nagmamagandang umaga ka, nagmamagandang gabi ka dyan. Bata-bata mo pa, bastos ka. Sinasabi ko. And I'm not ashamed to do that. I do that. That's why on my set, walang ganun. Not on my set. How about sa ano po, dahil sikat na sikat po kayo ngayon sa Batang Quiapo. Yan. May mga kasama po ba kayo ron na pinagsabihan ninyo? Ay, wala. Lahat yun eh. Wala naman kasamang bata doon eh. Wala naman. Tsaka takot din sila kay Takot din Coco sila eh. kay ano. Oo. Mga kasama ko naman si Charo. Mga may edad. Hindi, may bata. Yung kapatid ni Coco. Coco naman nag-ano doon. Kamusta, Direk? Oh, yan, Kamusta oo. ang... Medyo matagal ka hindi nag-artista before Matagal Batang Quiapo, akong no? nag-art- Your last was with Direk Louie ba? Louis Tama ba? Ignacio, school service. Which nanalo ka ba? Nanalo ka ng award? Oo, yung Urian. Galing. Batang Quiapo, kaya ako tinanggap. Never ka nag-TV, nag-soap eh. As Hindi, artista? hindi ako nag-artista sa soap kasi alam ko kung paano kahirap Yes. yun sa artista. Sabi ko, ayoko yan, didirect ko na lang. Kasi nagdedirect ka ng Oo. soap. Kasi nagdidirect ka. Mahirap yung nagdidirect ka at umaarte ka pa rin. Okay? Ngayon, nung tinanggap ko kay Coco, sabi ko, tatanggapin ko yan, pero ganito. Okay. Meron akong sarili kong Yeah. kondisyon. Sa ganitong oras, uuwi na ako. Whether you like it or not. Pumayag naman si Coco. Tapos, may say ako dun sa gagawin ko, sa character ko, meron akong mga ideas, kahit script. Pumayag naman si Coco. Open naman yun. Open. naman So, siya. open naman siya. So, tinanggap ko naman. At saka, maganda ang sa akin. Ay, malaki bayad. Oo. Maganda. Ayan. Maganda. Yan ang Yan ang pinaka-importante sa lahat. importante. Oo. Kaliwaan ho ba? Ako lang. Ito, Direk. Hindi, ako lang talaga. ang Kayo kaliwaan. lang kaliwaan. Ano lang, hypothetical lang, Direk. Bigyan ka ng napakapangit na project. Pero beyond, yung kahit blank check ang bibigay sa'yo. Or, napakagandang project pero maliit lang yung bayad. Doon ako sa napakagandang project kahit maliit. Kahit bigyan mo ako napakalaking pera, hindi ko naman gustong ginagawa ko. Baka mamura pa kita. hindi ako pwede ganun. Okay. Si Direk very active sa pagiging activist, no? And then direct siya nung nakaraang ilang taon, no? Ang tanong ko okay na ho ba kay ni Daryl Yap? Sino yun? Yahoo! Hi, Direk! Kaibigan ko yan, si Daryl Yap. Kaibigan ko yan. Si Daryl Yap. Oo. Hindi naman kami nag-away. Siya lang umaway sa akin. Pero hindi rin naman niya gustong awayin ako. Alam ko naman. Ano lang yan? Alam ko namang merong mga iba pang sa likod-likod niyan. Pero si Daryl Yap sa akin nag-umpisa. Totoo lang. talaga? Okay. Nakikinig yan sa aking mga lecture before. Okay. Miski tanong mo sa kanya. Pero mula nung gumawa, napapunta siya doon sa isang bagay na pagkakakitaan niya na sinirespeto ko naman. Oo. Hindi ko naman kung anumang bagay na makakapagbigay buhay sa kanya at sa mga sinusuportahan niya, okay sa akin yun. At I mean, successful yung, you can't argue with Oo. success. Di At ba? tagumpay Kumikita. Tagumpay naman yung mga ginagawa niya, tagumpay naman siya. Kaya nga, nasa magkabilang bakod kami. Well, kami rin. Ayan. Kami rin, Direk. Oo. Medyo nagtalo kami. Hindi nagtalo. Naglaban kami sa social media for a time. Oo. Mga Lenny days, di ba? Pero Magkabilang. magkaibigan kami. Oo, ako rin. Mahal ko yan. Anyway, Ako rin, oo. ano ang mga director may kanya-kanyang style, direct. Oo. Merong actors director, merong Sorry. basta ang importante sa kanya yung overall 'di ba, yung production, yung ganun. Ikaw, what is your style? I am more inclined to focus on the content of what I like to say. Okay. Kung ano yung sinasabi ng pelikula. Pagkatapos kung papaano isasabihin yung sasabihin ng pelikula sa pamamagitan ng mga artista. Kung ang mga artista tanga at hindi mahusay, hindi mailalabas yung sinasabi ng pelikula. Kaya napaka-importante sa akin na naiintindihan ng artista kung ano ang ginagawa niya.
at kung ano ang sinasabi niya. Pwede siya makipag-usap sa akin, pwede siya makipagtalo sa akin, basta malinaw sa kanya at sa lahat ng bumubuo ng pelikula kung ano ang nais naming sabihin sa manonood. So, ganun ang style mo ng directing. Open ka naman pag may suggest. Open ako. Direct, kasi ang tingin ko sa character ko, ganito. Oo, open ako. Nakikinig ako sa opinion ng artista dahil sila ang gagawa. Hindi naman mukha ko makikita sila. So, kung ano man ang suggestion nila doon sa karakter na gagawin nila, nakikinig ako. Pag hindi ako naniniwala at natalo ko siya sa argumento ko, dapat tanggapin niya rin yun. Pero ako tinatanggap ko kung, mas maganda yan, okay ang gagawin mo. Okay sa akin yun. Ayoko nga nung artistang walang sinasabi. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-interesado. Oo, hindi siya Walang interesado. input. Ibig sabihin, Oo, sumusunod lang sa script. walang gustong, walang input sa gagawin niya, nakarelay lahat sa akin. Direk, paano ba to? Direk, paano ba to? Direk, ayoko ng ganun. Okay. Ayoko ng ganun. May nakaaway akong artistang ganun, malaki pa naman. Hindi ko nasasabihin. Ibulong niyo sa amin. Wala kay Stanley. Okay. Okay. Hindi. Gawin mo to, itaas mo ang kamay mo, dito kumaway ka. Yung mga ganun. Every single bit. Sinasabi. Okay. Hindi naman yata siya parang built mag-artista talaga. Siguro diba? nga. Lalo ng panahon na yun. Pero gusto niya ata, hilig niya. Direk, ano masasabi niyo sa mga artistang tumatakbo na maging politiko? Wala naman akong pakialam kung gusto nilang maging presidente. Ang tanong sa kanila dapat, kaya ba nila? Kaya ba nilang tulungan ang resolve ang problema ng bayan? Yun po nang itanong nila sa sarili nila. Pero kung naroon lang sila para pagkakwartahan lang at dadagdagan ang pera nila sa bangko, mag-isip-isip muna naman sila. Ako, nire-respeto ko yung mga artistang gustong maging politiko, provided that alam nila kung ano ang gagawin nila, provided na alam nila kung paano ba ang buhay ng isang politiko sa panahon ngayon, kanino ba sila nagsisilbi, dapat malinaw sa taong bayan, hindi sa kanilang bulsa. Ganun lang naman. Marami sa mga artista, direct, maganda naman ang layunin, maganda ang puso. Nasa tamang pwesto ang puso. Is that enough? Hindi. Hindi lamang dapat nasa pwesto ang puso mo, pero malaking bahagi yon. Dapat alam mo rin kung paano ang pamamaraan ng pagiging isang ehekutibo, ng isang mambabatas, ng isang mayor, ng isang senador, ng isang congressman. Ano ba ang gawain? Dapat alam mo yon para magamit mo maglingkod sa bayan na ang instrumento mo ay ang kalakihan ng puso mo para sa mahihirap. Kasi kung hindi mo rin alam, baka lukuhin ka ng makasamahan mo. O baka gamitin ka na instrumento ng panloloko at pangkokorap. Ay, hindi maganda rin yun. Dapat marunong ka rin sa dapat na trabahong gagawin mo. Dapat alam mo. Kasi may mga iba, hindi pa yata nila alam kung ano yung gagawin nila. Okay, yun nga ang problema. Lang magka-crash course. Oo. Tapos, nakita niyo ho ba yung survey? Natutuwa ho ba kayo dun sa survey? Kita mo na yung survey. Ayun na nga na reaction ko. Ayan na lang. Alam mo, dapat naalala nila si Dolphy. Sabi nila, madali akong manalo dyan, sabi ni Dolphy. Ang question, pag nanalo ko, ano ba gagawin ko dyan? Yun ang sabi ni Dolphy. I think, ang exact words ni Dolphy. Paano nga ba? Tatakbo kayo, may balak po ba kayong tumakbo, Man Dolphy? Ayoko kasi baka manalo ako eh. Yun ang parang yan ang sabi niya. Yung mga ganon, yung mga ganon tao, ang talagang mas malawak ang paningin. Dati, nagrarally-rally kayo. May worst experience lang. 4 na taon ako sa kulungan. Oh, wow. Noong 1973, 2 taon, nahuli ko. Dahil, alam niyo namang anti-Marcos ako noong panahon na yon. Dahil nag-UP ako. Nakawala. Noong 1977 uli, nag-rally na naman ako, nahuli na naman ako. 2 taon na naman. Bali, 4 na taon lahat ang nasa loob ako ng kulungan for 4 long years. Wow. 4 years of my youth I spent inside jail. Pero marami ako natutunan sa loob ng jail.
Okay. Napakadami. Such as? Makikilala mo ang mga totoong taong naandun sa loob ng jail. Pag naandun ko sa loob ng jail, lahat ng tao doon walang kasalanan. Wala namang kasalanan. Putang na mo, ba't andyan ka? Diba? I'm sorry ha. Oo. Pero lahat sila pag tinan mo wala. Pero sila ang pinaka-honest na taong nakita ko. Okay. Dahil pag galit sila sa'yo, sasapakin ka na. Wala nang chismis-chismis. Wala nang ganon-ganon. At pag natutuwa sila sa'yo, bibigyan ka ng kung anong meron sila. Sila ang pinaka-honest na taong nakasalamuha ko sa buhay ko. Doon ko nakita ang hierarchy ng lipunan. Okay. Oo, may mayaman, may mahirap, may maimpluwensya, merong merong kabit-kabit sa pulis. Isang lipunan din yun na pakikisamahan mo. Ibang ano siya, ibang Oo. mundo. Pag ikaw marunong, nasa taas ka ng konti kasi gagamitin ka nila. Oo. Pag ikaw mayaman, ako mataas ng hierarchy mo. Ang pinakakawawa doon, yung talagang pinakamahihirap. Wala silang pang ano. Wala sila. Pyesa ang tawag doon. Pyesa? Oo, Bakit pyesa. Pinakamababang nilalang sa balat ng lupa, ang tawag pyesa. Pyesa ka doon sa kulungan. Parts ka lang. Linis ka ng linis ng mga kung ano-ano. May nabasa ako kailan lang. Parang may pinagagawa sa yung movie about a politician na hinindian. Oo. Anong kwento doon? Oo. Yung pwede mo lang ikwento. Hindi ko pwedeng banggitin ng Hindi, politician. okay lang. Hindi, Pero nabalita, yan lang. Nasa Bulacan ako noon, sa isang kaibigan kong mayor na nagpuproduce. Ang tagal-tagal ko doon sa labas, nag-aantay ako sa kanya. Nung lumabas siya, kasama niya na yung mga alipores nung mataas na politician. Nakita ako, direct. Syempre, hindi naman pwedeng isinabihin, kamusta kayo? Direct mo naman si ganito, gawin natin ang buhay niya. Sino? Si ganito. Ay, hindi ako. Hindi ako naniniwala dyan. Direct mo sa akin. Huwag na ako. Salamat. Tumanap na lang kayo iba. Gano'n. Meron pa iba. Hindi lang yun. Diyos ko. Kung ako gusto kong yumaman, mayaman na ako ngayon. Pwede nyo ba ibulong sa amin kung sino? Lahat? Yung tinanggihan niyo yung ano? Talaga? Ano nyo? Kay John. Wow. Yun, Wow. yung unang-una pa. Sino ho yung gaganap bilang siya? Hindi ko alam. Hindi ko matinanggap. Pag nagawa yun, matinding pelikula yun. Pero hindi ko tinanggihan ko. Yes. Medyo may maraming special effects ang gagamitin. Merong direct, noong time yun nga, Lenny ako di ba? Lenny. Tayong dalawa. Tayo, Tapos, ginawa ngayon yung Made in Malacanang, di ba? Yan. Merong isang artista doon na kaibigan ko. Nag-sorry pa sa akin PM, personal message, private message. Kuya Jano, pasensya ka na sumama. Baka magalit ka sa akin. Ganun. Sabi ko, bakit naman? Trabaho 'yon. How do you feel about that? Okay lang 'yon. Trabaho lang naman. Hindi, kung sasabihin sa akin, na direct pasensya ka na dito, ginawa ko to kasi mamamatay ng anak ko, kailangan ko talaga ng pera. Naintindihan ko. Okay. Naintindihan ko doon. Pero dapat malaman mo ang consequence ng ginawa mo. Maaaring mapaniwala mo ang tao o sa kasanungalingan ng ginawa mong pelikula. Pero, naintindihan ko na kailangan mo. Pero dapat sa susunod, baka naman merong ibang uri ng pagkakakitaan na pwede mong harapin. Kasi dyan, nakatatak ka na dyan, o nakadokumento ka na dyan all your life. Kailangan isipin mo rin yung end result. Yung consequence. Look at the bigger picture, ganyan. Diba? Okay. Pero nauunawaan ko personally kung paano Kasi sa ibang trabaho is trabaho. Diba? Sa akin naman, dapat alam mo kung ano ang consequence ng ginawa mo sa mas malaking picture. Kasi, di ba gumawa ako ng kalaban, Oras de Peligro? Oo. Kami dalawa, nagdarilyap na nagaganyanan dahil doon, di ba? Oo. Pero ako naman, hindi ko naman ginawa yun sa pera.
Wala namang Yes. pera yun eh. Oo. Wala, nag-abono pa ako. But anyway, Oo. dahil doon sa gustong sabihin ng Dula, Meron akong narinig, no, urban legend ba to? Tama ba itong naalala kong, nag-boxer ka ba nun? Nag-boxing ka? nag-aral pero hindi naman ako Hindi ka lumaban? Hindi ako naging boxer, naging fashion model ako. Pero nag-aral ako. Dahil nag-corps commander ako nung high school eh. Ah. Nag-try pa akong mag-PMA, pero natanggap ako Oo. napasa ako. Nung papasok ko na, nag-back out ako. Kasi deep within me, alam ko kung ano ako. Hindi ka pa ano nun? Hindi ka pa Hindi. admitted? Hindi labas. Ah. Sa loob lang. Nasa loob ko lahat. So, kailan to? Kailan ka nag... Aba, nung kolehiyo na ako, nasa university na ako, nasa PETA na ako. Pero nung high school, talagang wala. Ang dami kong girlfriend. Alam mo ba? No, talaga? Meron talaga. Ano yun? Na-in love ka rin talaga? Hindi. O Hindi. for ano Pakitang tao lang na may girlfriend ako. okay, Corps okay. commander ka, hindi ka naman Oo. pwedeng Okay, walang okay. girlfriend. Di ba? Yung niligawan niya, Ekle lang. pinakamaganda. Hindi, sila nanligaw sa akin. Dahil ako, Corps commander ka, maraming lalapit sa iyo. Oo. Talaga. Marami talaga. ang mga artista ngayon, meron tayo, may mga kilala tayong alam naman natin na ano. Oo. Should it matter? Hindi ba dapat i-out na nila? Or nasa iyo? Hindi. Kasi merong ayaw dahil kumikita pa sila. Kapag sila ay nag-out at sila ay malaking artista na hindi kilalang ganon, baka mawalan na sila ng fans. Sa bagay, kasi dahil Oo. tinitingala sila as, Oo. ay nako, Oo. kinikilig ako sa Oo, dito. yes. Baka Oo. mawala yun. Pag bumukas na sila, wala na. Hindi na mawawala na yan. At meron tayong artistang kaibigan natin dalawa na dating matini idol, naging babae na at the end. O nawala na ang mga fans niya. Nag-asawa pa. Di ba? Alam naman natin yun. Oo. Direct, sa mga pelikula, minsan yung mga true to life na pelikula, bakit yung bibidang artista hindi kamukha nung pinoportray niya? Ang layo, kahit minsan nanonood ako ng sa TV. Sa Pilipinas ganon, pero sa ibang bansa, alas magkamukha. Dapat, di ba? Kamukha. Dahil ala naman pera na talagang parang humanap na talagang kamukhang-kamukha at mag-antay ang production para makakuha ka ng kamukhang-kamukha. Wala tayong ganoong means to do it. Ang hirap nga, tayo lamang ang bansa na walang matibay na natulong ang gobyerno para Yan sana mapa-improve sasabihin ko. ang industriya. Samantalang yung ibang bansa, 100%. Korea. Korea. Diba? Talaga. Thailand, Vietnam, lahat na natalo nato. Natalo India. tayo. India. Wala. Ano mga pwedeng ako may mga naiisip din ako. Ano mga pwedeng maitulong sana ng tulong sa industry na? Unang-una, Which is do we have the same sentiments? Medyo dying ang film industry? Okay. unang-una, we are not being looked at as an industry. Hindi naman tayo tinitingnan ng industry. Tinitingnan lang tayo bilang taga-kiliti at tagapagpayak. Yes. Not as an industry. The film as a product is not being marketed as a dollar earner. Oo, hindi talaga ito kagaya ng Korea. Hindi naman ito minamarket ng bansang ito dahil hindi naman tumutulong ang bansang ito sa pagmamarket ng product natin. Tinutulungan nila ang saging, tinutulungan ang buko, tinutulungan ang tubo. Na pang-export. Tayo, hindi naman tayo tinutulungan eh. Wala naman tayo. Lahat ng ating agency ng gobyerno na pang-film, wala, palliatives lang naman ang binibigay. Wala naman talagang nagli-lift sa industry bilang isang totoong industry. Kaya, ang lahat nagtatrabaho dito sa industry to, walang security. Wala. Mamamatay ka, wala kang tatanggapin. Tapos, Tatanda ka, ililibing ka, wala kang papalibing. Walang security tapos dito. ang budget natin, paliit na ng Palit na paliit. palit, oo. Paano tayong... Tapos,
ako na lang, number 1 ang sinasabi, napakalaki na ng budget sa sinihan, hindi na makanood ng maraming tao. Yes, yan ang sasabihin ko. Ayaw nila naman tanggapin. Sa akin, Oo. dapat malayo ang presyo ng foreign film sa local film. Sa akin, dapat tulungan ang presyo ng ticket. Ang nangyayari, ang naghahari, ang theater owners, sila nang hihita ng presyo. Noon, ang mababang form of entertainment na pinanonood ng napakaraming tao, sine. Yes, Ngayon, yes. hindi na. Lumalakas na lang ang sine pag Pasko kasi may pera, may sobra. Pag wala, hindi na. Wala nanonood. Isa pa, Direk, yung gusto ko sana isulong to, yung sabi mo nga, naghahari ang mga theater owners, mall, no? Mall. Ang isang gusto ko sana mangyari, kasi papalabas tayo Thursday, no? Pag walang nanood, tanggal ka na ng Friday. Weekend pa lang manonood yung pamilya. So, ang hihingin ko sana, guaranteed at least 1 week, nandun ka sa cinema. Kaya nga, kasi nagdidiktit nga ang theater owners. Kasi gagana ang kanilang aircon, wala namang nanonood. Sayang ang aircon, sayang ang ilaw, sayang ganyan. Hindi, kinumprint ko na yan Pero, paano ko na may pupustro, walang nanonood? Sayang aircon, sayang ang ilaw, sayang ang bayad ko doon sa ganito, sayang ang bayad ko sa security. Ang maraming Pero babayaran. sa States, di ba? Kasi Walang nanonood. Kasi Tuloy lang, 1 month. may government subsidy, may government help, may government help. Tayo wala tayong government help Wala Sa akin nga yung sine na 350 o 400 dapat i-subsidize ng gobyerno yung kalahati or more. Ibalik natin sa 120. Ang mahal na Mahal na para mahal sa na. kay... Kaya 120, ibalik natin sa 120. Kasi ngayon, ang problema, ang sinihan na sa mall. Pag manonood sa mall, kakain pa yan. Mamasahe pa yan. May dala pang girlfriend, mayroon pang anak, mayroon pang... May 1,000 mahigat ang dala-dala mo. Isang mahirap na tao, paano pa makakanood niya? So, saan sila nagre-rely? Bibili na lang ng pirated. Kaya napakalakas ng pirated. Lang yun. Yung isang pirated, ang buong town makakanood. Diba? Ang mahirap Pero usapang pelikula, direct, may pinopromote kayong bagong movie. Ay, nga pala kayo. Nandito. Natapos ko ang isang pelikula, ang pamagat Fatherland. Ito ay tungkol sa isang anak na hinahanap niya ang kanyang tatay na hindi niya nakilala dahil tinago siya ng kanyang nanay sa Amerika. Nung mamatay ang nanay niya, umuwi siya dito para hanapin niya ang tatay niya. Nang hinahanap niya ang tatay niya, nawawala ang tatay niya. Iba't ibang katauhan ng tatay niya ang nakikita niya mula doon sa mga taong nakakakilala sa tatay niya. Sa pagta-travel niya, nakita niya ang kalagayan ng bansa, kaya Fatherland. So, dalawang dalawa. Habang nakikilala niya ang tatay niya, nakikilala niya ang bansang iniwanan niya nung maliit pa siya. Hanggang, at the end, nakilala na rin siya ng tatay niya, pero ang tatay niya may multiple personality disorder. Nakita niya kung paano tinrato ang ng tao ang tatay niya, at nakilala niya yung kamag-anak niya. Ayun. Kasama ka sa pagsulat nito? Pagbuo? Concept. Okay. Ang nagsulat nito si Roy Iglesias. Okay. Roy Iglesias. Yun. So, kailan ho ipapalabas? Sino po mga April dito? 19, Sabado de Gloria ang palabas. April 22 ang invitational premiere night nito. Yun. Sa nationwide. Sino mga artista mo dyan? Bali 3 parts kasi ang pelikula. Sa first part, of course, si Allen Dizon. Si Allen Dizon is in everything. Pati si Inigo Pascual. Silang mag-ama. Tapos si Jimmy Bangko, si Angela Cortez, Angel Aquino? Hindi, Angela Cortez. Bago yun. Yun. At saka silang dalawa. Kaya sa pangalawa, na Muslim, si Angel Aquino, si Aramina, at saka mamaya pa yon, saka si Aramina at iba pang mga support. Sa pangatlong part, si Cherry Pie Picache, si... Ano pangalan ng babaeng isa? Si Mercedes Cabral, yun, andyan din. Tapos, iba pang... si Richard Yap, andyan din. Si Richard Yap,
at iba pang mga support. Yun ang major na naandun sa film. Ayun. Supportahan natin ang Fatherland. Fatherland. Oo. Sana po manood kayo. Hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Okay. Direk, thank you for your time. Thank ah. you. Salamat. Thank you, Direk. Salamat dyan. Oo. Thank you po, Direk. Salamat. Saka, Salamat. sana magkatrabaho na tayo. Hindi ako malilate. Hindi na siya nalilate. Pag merong maganda, kasi kailangan mas maganda time project. So ayan mga kaibigan, si Direk Joel Lamangan o Roda sa Batang Salamat Quiapo po. dito sa The Salamat Men's Room po. Salamat with Jano and po. Stan. Salamat See you po. next week. Bye. Fridays, 9 Bye. p.m. sa One News. Salamat po. Direk, sino pinakamatagal magbayad sa mga production? Sino ang pinakakuripot sa mga Oo, producer? Ayan, yan. Pwede nyo ibulong sa amin. Sige. Wag na. Sige. Sino? Yan. Okay. Okay, thank you na. Alam Okay ko na. yun. Alam ko yun. Alam mo yun.